Fresh yung broccoli nila. So, nakalagay dyan kung allowed kayong dumaan sa e-gates. Ang travel insurance is not actually mandatory ha. I would suggest na kumuha kayo. For the 5 hours para at least pag may mga ganitong scenario, hindi nyo na-expect na mahaba yung pila, then at least marami pa kayo time. Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another travel series. Excited na ba kayo? Kasi ako hindi. Charot lang. Syempre naman super excited ako every time na may biyahe tayo. And I think nasabi ko na kasi tayo pupunta right after ng Boracay natin, di ba? So guys, for the entire series, we are going to Da Nang, Vietnam. But let me tell you na hindi lang tayo maglalagi sa Vietnam, guys. I mean, hindi lang tayo maglalagi sa Da Nang. Tatawid tayo ng isa sa mga city na kilala sa Vietnam, ang Nha Trang. Ayan. Kung babasahin niyo siya by words, binibigas siya or pinopronounce siya as Nha Trang. Okay? Pero pag nasa Vietnam kayo or mga lokal, kilala siya as Nha Trang. Nha Trang. Chiang Ami, ganun. Okay, so guys, nandito tayo sa NAIA Terminal 3 once again for a departure flight via Cebu Pacific. Currently, nasa 4:06 na and ang biyahe natin ay 7:50 PM. Nakakatuwa nga guys kasi kanina, bago talaga ako mismo umalis ng bahay, biglang bumuhos yung malakas na ulan. As in, di ko alam kung sa bandang north lang yun ha. Sabi ko, OMG, aalis na ba ako? Maya guys, parang after 30 minutes biglang ganyan ka-araw. Oo, sa north, ganyan ka-araw. So ang ginawa natin guys is nag-grab lang tayo from north going here, and ang maganda nga dito kasi may skyway na, so napapabilis na yung ating biyahe going to the airport. Yun nga lang, para mas mabilis pa, kailangan nating magpadaan sa skyway which cost us 300 pesos. Entry natin nasa 129 basta magagaling kayo or papasok kayo sa Quezon Ave or Balintawak. Then pag mag-e-exit na kayo dito sa NAIA, that's 174. Wait. Basta total 299. Okay. 170 lang pala. So bali ang total toll natin ay 299 on top of our Grab fare. Okay? So, as much as possible guys, palagi ko naman sinasabi sa inyo na kapag may international flight kayo, you need to be at the airport at least 4 to 5 hours. So ngayon, sakto 4 hours nandito na tayo. And marami ako guys narinig na bago sa loob for international flight. Syempre maya i-discuss natin yon. And i-walk through ko kayo ng very quick sa loob. Basta as much as possible, I want to share you guys the experience, the rawness of our vlogs. Ba't may ganun? Okay. So, dito guys nakakatawa kasi sa labas pa lang, ang dami nyo na makikita mga construction. And isa sa mga na-amaze ako, meron dito guys mga bollards. Look. Okay guys, so every gate guys, katulad nito, nasa gate number 5 tayo kasi Cebu Pacific tayo, may mga bollards na dito. So every gate yan. Eh mapapansin nyo, hindi ko alam kung anong gagawin dito guys. So, lalagyan siguro ng bubong, I don't know. Ayan. And pwede dito sa inner lane magpababa, pwede rin dun sa outer lane. Kasi ang ginagawa naman nila, kapag nakita ng mga guard na puno dito, doon hinaharangan agad nila para yung mga sasakyan dun sa outer lane dumaan. So again, ayan yung mga hotel sa tapat natin. May Sheraton, may Belmont, may Savoy. Nakalimutan ko na yung iba. Basta merong airport bridge, tapos may McDonald's at simbahan sa tapat. Para naman isang daanan nyo lang, ang pinakatumbok nyo is sa 4th floor. Kasi itong floor na to ng departure sa 3rd floor. 2nd floor yung mga kainan, yung food hall at saka mga offices. Then sa 1st floor yung arrival. Okay? So, kapag mga Cebu Pacific ulit yung mga flight nyo guys, I would suggest na magpa-drop off kayo sa gate between number 5 and number 6. Kasi dito sa number 5, pagpasok natin, tumbok nyo yung mga Cebu Pacific counters. So, papasok tayo any moment. And ano pa ba? Today is Monday guys. Medyo hindi traffic, nakakatawa kahit na umulan ng malakas. Tapos ayun pala ginagawa yung mga poste pala guys, bago na yung poste. Tapos yun may mga construction dito. Sabi ko nga sa inyo guys, hinay-hinay lang. Darating din tayo, nagaganda rin tong NAIA Terminal 3. At least, di ba, every month na nandito tayo, may nakikita talaga tayong bago. Okay?
So, including sa vlog na to guys, sasabihin ko sa inyo syempre mga pre-requirements. Kapag may mga international flight kayo, unahin na natin ang online check-in. So yung mga flights ninyo guys, kahit anong airlines pa yan, I know na nag-aalaw sila ng online check-in. At least pagdating nyo sa mga counters, magbabackdraft na lang kayo para mas mabilis na yung process kasi may records na kayo doon. Okay? So sige, enough with the talking. And again, hindi kayo makakapasok dito kung wala kayong flight. Pero kung may mga sundo kayo or maghahatid sa inyo, mag-park lang sila dito sa multi-level or open parking. Pwede sila dun sa public entrance. Sa gate number 6 na ata yun, public entrance ha. Pwede kayo maglapas-pasok dyan. Pero yung sa mga may flight or pasahero, from gate 1 to gate 5. Let's go? Let's go. Pakita nyo lang yung inyong mga ticket. Okay guys, so nandito tayo sa loob ng departure area and sa tapat lang natin yung Cebu Pacific. Tapos may mga ito, yung protector bag. Pwede kayong magpa-baggage wrap dito guys. Magkabila yan na. So isa sa gate number 5, isa sa gate number 4. Dalawa yan. Para naman hindi kayo nakapila sa isang shop lang. And bag. Magkano ang bag? 250 yung pinakamura. Tapos may zipper bag, 380. Isang wrap na yun. Pwede nyo naman gawin din yung dalawang luggage ninyo maliliit. Kung hindi kayo inalaw ng hand carry, then pwede nyo iparap pagsamahin nyo. Ha? Tapos maya mag-self check-in tayo guys. Pero first thing to do once you get here is to check yung monitor. Kung ano yung gate, kung ano yung counter for check-in ng mga flights ninyo. Check natin yung international. Okay, nakita ko agad A17 to 20, which is dito tayo. Mukhang pwede tayo mag-self backdraft maya-maya. Kasi may may tao naman doon sa counter nila. Pero ang una kong ginagawa, pagdating ko dito, hinahanap ko yung mga weighing scale. Kasi I need to make sure na 20 kilos yung ating check-in, tapos nasa 7 kilos yung ating hand carry. Huwag tayo maging pasaway ha. So, wala na dito. Ayun. Yung dito at saka nandoon. 19.9. So, pasok yung luggage natin guys. And nandito na tayo sa self-check-in kiosk ng Cebu Pacific. Hindi ko magantay. Bakit kasi ang hirap. So anyway, tara. Pag nag-online check-in kasi kayo, tapos domestic, international flight, hindi sila magpo-provide ng boarding pass. Kailangan dito nyo i-print. So lagay nyo lang yung inyong booking number or scan nyo sa QR code. And then, you have the options to mag-print ng boarding pass and boarding tag. Luggage tag. Tapos, ang ginagawa ko, since papel lang kasi piniprint dito kapag pagdating sa boarding pass. Kaya kung gusto nyo, hard paper, doon kayo sa check-in counters, pwede naman. Pero kung okay na sa inyo yun, then pwede naman dito. Boarding pass na tayo. Bago na pala yung passport ko. Okay? Mamaya, explain ko sa inyo kung ano yung mga gagawin natin, ha? Pero as in, walang katatak-tatak. Alright. So we have the boarding pass, we have the luggage tag. Okay? So, for the luggage tag, ganito lang gagawin natin. Panoorin nyo ako. So, ito siya, papel. Pwede nyo naman ipalagay doon kung hindi nyo gets. Okay? So, sa handle siya guys, ha? Tapos itong maliit na to, ito yung ilalagay nyo sa gilid ng inyong luggage. Ayan. Tapos ito is resibo. Pwede nyo itago. Ito yung resibo nyo. Pasok nyo dito. Ganun lang ka-easy. Okay, pila na tayo sa self-bag drop. Okay, so ito na tayo guys, ang haba ng pila. So, ngayon, di ba pa iba-iba? Alam niyo naman yun nakapollow naman kayo sa mga vlogs natin. Last time pwede tayo dito sa self-bag drop kahit international kasi may mga nag-a-assist, katulad ng may mga staff, ibig sabihin. Pwede rin siya pang domestic. Okay? Pero ngayon, dito tayo pinapapila sa mahabang pila.
Iba-iba. Nakakalok. So anyway, bago kayo pumunta dito guys, or bago kayo mag-check-in sa mga counters, make sure na nakapagbayad na kayo ng travel tax, okay? As of June 2026, may travel tax pa rin tayo na amounting to 1,620. Meron namang ano, may stuff naman din. Pero bawal pa rin. So anyway, haba to rin ng pila. I think we'll spend 1 hour here. And yun yung sasabi ko sa inyo na as much as possible, pumunta kayo dito ng 4 to 5 hours para at least pag may mga ganitong scenario, hindi nyo na-expect na mahaba yung pila. Then at least marami pa kayong time. Yun din. For domestic, walang pila sa kabila. Bag drop. Okay. Sige, yun lang. Orasan natin. Nakapila tayo dito ng mga 4:20. Bye. So yun, pumunta ako kay Kuya kasi ang sabi sa monitor, yung check-in counters ng Cebu Pacific for Danang ay number A17 to A20. Pero yung currently, yung A17 is 20 for domestic lang daw. Sabi ko kay Kuya, bakit nakalagay din sa monitor? Sabi niya daw, ano ba yung sabi niya? Parang, wala, magulo yung explanation niya. Naka Cebu Pacific. So good thing nagbayad na rin tayo ng travel tax na online guys. Pero wala namang pila. So ang gagawin nyo kasi bago kayo pumunta dito, kailangan magbayad muna kayo. Kasi pagdating nyo sa airline counters, nalaman nila na hindi pa kayo bayad, papapuntahin ulit kayo doon sa travel tax. Okay? Grabe ang haba ng pila. Hapon na. Okay, so siguro right after this, mag-ano lang tayo. Diretso na tayo ng immigration. Hindi naman tayo kakain sa food hall nila guys kasi may bago tayong gagawin ngayong vlog na to. Meron tayong airport lounge access. Siyempre, explain ko sa inyo kung paano tayo nakakuha. So, while waiting, habang mahaba pa yung pila. So anyway, nung pumunta tayo ng Boracay, napakita ko dito sa inyo, ha? So may ATM dito guys. Kahit hindi na kayo pumunta doon sa mga counters letter E, meron dito Bank of Commerce. Kung ayaw nyo naman, nandoon punta lang kayo dun sa letter E, nandun yung Union Bank, may Land Bank pa nga ata, tapos BPI, ay walang BPI, sorry, tapos sa ganun, BDO. Tapos sa 4th floor pwede na kayo umakyat dito, may escalator dito pataas, tapos dito yung pababa, may Watson, tapos meron ng ano sa dulo, tawag dito, Goldilocks. And then hindi ko alam yung wings na parang mini pod nila, yung pwede kayo matulog, pwede kayo magstay doon. Hindi ko alam kung open na ha, as of June 2026. Tapos dito naman yung McDonald's, and then may The Rocks dyan at saka Tepan. Tapos karamihan sa mga pagkainan nasa 2nd floor. Meron din naman sa baba, tambayan sa 1st floor. Okay, so yun lang, para pwede tayong dumiretso doon sa immigration. 1 hour later. Alright guys, so we are done mag-backdrop. Saktong 1 hour. Nasa 5:20 na. Kaloka, ang haba ng pila kasi ang eksena nitong si Cebu Pacific dun sa pinaka backdrop niya, halo like lahat ng international flight nakapila sa isang linya, tapos 4 yung staff na nag-a-assist. OA. Grabe. Tapos yung mga self-backdrop nga is for domestic lang. Nakakaloka lang kasi parang si airport nag-upgrade ng nag-upgrade. Si Cebu Pacific nag-downgrade ng nag-downgrade. Nagkataon lang na yung mga bookings natin until next year kasi Cebu Pacific, kung may options lang talaga na mag-ibang flight na nga lang, siguro pag-isipan ko yan next year kasi may flight na tayo guys hanggang March 2027, puro Cebu Pacific. Nakakaloka. And nandito na tayo guys sa tapat ng immigration. In fairness naman, medyo mexi lang yung pila. So anyway, let me tell you ha, na pagtapos yung mag-backdrop, may mga nagbabantay talaga para i-weigh at saka i-check yung measurement ng mga hand carry luggages ninyo, lalo na kung medyo bulky. Wala kayong kawala guys kasi may nagbabantay. Actually, sorry, hindi walang kawala kasi nag-observe ako kanina pa, may mga nakakalagpas. Kasi yung nagbabantay doon, hindi naman masyadong tutok. Siguro man makita niya lang na parang bulky yung luggage, ayun. Tapos maya may kausap na siya, then maya okay na ulit, nang huhuli na. And let me tell you, may mga hindi ko makasya dun sa pinakapasukan ng luggage. Tapos lalagay ko na lang dito yung measurement talaga
talaga, if ever bibili na lang kayo ng mga hand carry guys, make sure na pasok sa hand carry ha, yung measurement. I-check nyo yung mga website ng mga airlines para sure. Tapos kung gusto nyo, magdala kayo ng tape measure. Pag hindi kumasya doon, i-measure nyo kung tama ba yung measurement nila. Kasi may mga nakikita rin ako na hindi tugma yung kung magdadala kayo ng tape measure doon sa kanilang sukatan. So anyway, bago tayo pumasok dito sa immigration guys, let me tell you na meron pa ring e-travel ha. So, ang e-travel guys ay palabas ng bansa at saka papasok ng bansa. Ito yung isa sa mga changes. Alam nyo ba guys, na kapag frequent traveler kayo, upon registration or upon filling out yung e-travel niyo palabas ng bansa, sa last page or yung mismong pinaka QR code nyo na, doon may makikita kayong ganitong picture. So, nakalagay dyan kung allowed kayong dumaan sa e-gates or sa manual immigration officer. Again ha, for frequent travelers lang to. Hindi ko lang alam kung ilan yung minimum na kunya na palabas ka ng bansa para masabi nilang legit ka na traveler at hindi ka magti-TNT or wala kang gagawin masama. Pero since tayo guys, bagong-bago yung passport natin, parang I found out na kung ano yung passport na gamit mo, pag i-scan nila dun sa system nila, dun lang din pala nila malalaman yung mga travel history mo. Kapag bago yung passport nyo, katulad ko, kailangan yung dalhin yung luma. Just in case lang na may mga questions sa inyo kung may mga pinuntahan na ba kayo. Kasi pag in-scan nila yung passport natin, wala siyang travel history. So yun na, parang yun yung napansin ko. Kaya hindi rin tayo inalaw sa e-gates. So yung e-gates na to palabas kasi pagpapasok kayo ng Pilipinas may e-gates na rin, di ba? So magmamanual tayo and yun nga, medyo maiksi lang naman yung pila kaya magkwentuhan man tayo dito. And then, kapag may mga visa kayo, like hindi pa expired na visa, dun sa lumang passport nyo, kaya kailangan nyo talagang dalhin. Okay, and again, regardless kung paulit-ulit na kayo, pabalik-balik na kayong, o sabihin natin frequent travelers na kayo, as much as possible pa rin na okay yung mga requirements niyo. Like bank account, kahit screenshot lang, kahit yung mga COE, company ID, just in case na tanungin, meron kayo papakita. Kasi merong mga ka-empanatrics guys na nagsasabi sa akin na tinanong pa rin sila kahit frequent travelers na rin sila. Tapos may mga first time din na medyo hindi naman ganun masyadong tinanong. Alam nyo, depende kasi sa IO talaga. Depende sa immigration officer. Okay? So, lalagay ko dito guys yung link ng e-travel. Pwede kayo mag-download ng eGov na app. Pwede doon. Pwede rin sa online. Pwede rin sa laptop ninyo. Pwede sa phone. Kahit saan kayo. Basta makapag-register kayo sa etravel.gov.ph. And you can register at least 2 days before your flight. Pwede din naman kayo dito pagdating nyo, kung gusto nyo lang, kung marami pa kayong time, okay lang. Pero wag kayong papang-abot sa pila tapos biglang sa immigration nang wala pa kayong i-travel kasi guys, alisin kayo sa pila, then lalabas ulit kayo dito banda para mag-fill out. Ayun. So ano pa bang bago? Ito pa. Guys, nauuso na yung mga palit luggage or sabihin natin na yung tipong dadaan sa system ng airlines or ng airport tapos bilang iba na laman, yung pinapalitan yung laman tapos ang mga ipapalit na mga kontrabando. Make sure guys na picturean nyo na lang yung laman ng luggage ninyo bago pa kayo pumunta dito, tapos videohan nyo na rin yung habang nasa bag drop. Wala namang masama kasi bibidyohan nyo lang naman yung luggage ninyo. Make sure na naipasok siya na maayos, tapos i-check nyo kung may tear ba yung mga luggage tag kasi nga pinapalitan, di ba? And then kung gusto nyo talagang maka-safe, i-cover nyo na lang ng wrap. Kaso medyo mahal, yun nga lang. Pero kung sa at peace ng mga isip niyo, pwede nyo magpa-wrap, tapos videohan nyo, picturean nyo, lahat ng kilos nyo guys, kailangan may proof kayo ha. Diba daw so yung mga before, laglag-bala, mga eme-eme, ganyan, para makaiwas, para may panlaban kayo, may proof kayo, ganun. So hindi ko naman alam kung meron pa rin nababalitang gano'n. Pero ang recent na nabalitaan ko yung palit laman ng luggage. Tapos ito pa, pagdating nyo guys sa mga claiming area, check nyo naman yung pinaka-luggage tag kung sa inyo. Huwag kayong kukuha ng hindi sa inyo. Sabihin natin magkapareho kayo ng kulay, magkapareho kayo ng brand, i-check nyo pa rin yung name. May mga nagpo-post din sa mga travel groups na napapalitan yung luggage nila, nakukuha ng iba kasi pareho. Ano ba naman yung check nyo? Pangalan nyo. Less hassle for both parties, okay? Party. Okay. So sige. Kung may makalimutan man ako, discuss ko na lang sa loob. And for now, babalitaan ko kayo kung may interview tayo kasi syempre bago yung passport natin. Ito yung dapat ginamit ko na siya nung nagsapa Vietnam tayo or nag-Hanoi. Kaso iniwan ko muna, hindi ko muna kinalib yung bagong passport. At ito na.
And the reason why kung bakit ako kumuha ng bagong passport guys or nagpa-renew because wala nang pages na natitira. Ay may mga natitira, mga 3 or 4. Pero ang sabi-sabi kasi wag niyo hahayaang mawalan ng pages. At least may matirang 3 to 4 pages para sa mga visa and so on. And then pwede na kayo magpa-renew. Ganun ha. Okay, so pasok na tayo. And ang bubungad sa atin guys, syempre bawal kong videohan. Ang bubungad sa atin, merong mga parang entrance. Kailangan nyo lang ilagay yung inyong boarding pass. Tapos pasok na kayo sa loob, then pila na kayo. And yung e-gates ata is, kunyari, I'm facing the immigration na. Nasa kanan ko. Tapos ganun pa rin. Merong isang Philippine passport holder na linya sa gitna. Tapos sa gilid is the Philippine mga OFW. Ay hindi, mga foreign passport holder. Kasi yung OFW nandun sa may OFW lounge na area. Pag may nakita kong bago, sabihan ko kayo ha. See ya later. A few moments later. Alright guys, so nakalagpas na tayo ng immigration. Nakalagpas na rin tayo ng security check. So by the way, let me tell you na may tinanong sa akin. Kasi nga, wala pang tatak yung passport natin. So tinanong lang naman kung nag-work ba ako sa private company or public. Sabi ko, wala na akong work. Tapos yun lang naman. Tapos guys, nakita ko na, hinahanap ko habang nasa pila ko kung nasa yung e-gates. Nagbago na yung setup nung nung pila ng immigration. So dati kasi, isusulat ko ba? So dati, nasa dulo yung PWD, senior citizen, tapos isang linya for Philippine passport holder, second line, tapos foreign passport holder. Yung pila before na foreign passport holder, siya na yung PWD at saka senior citizen. And then, may daanan na maliit papunta sa foreign passport holder. Tapos, nandun na rin yung e-gates. Yun. Which is yung nasa likod natin. Ayan. Nakikita nyo? Ayan yung e-gates. Oh. Ito. Tapos, ito pa pala. Diba? Nasabi ko naman sa inyo na maraming kainan dito. So this time, for a change, tayo ay magkakaroon ng airport lounge access. Why? Because hindi dahil sa mga credit cards natin, okay? It is because of Shell app. Yung Shell app guys, kung nagpapagas kayo sa Shell company, so Shell na gasoline station, kailangan nyo lang mag-download ng app nila. Tapos every time nagpapagas kayo, kailangan nyo pa-scan yung QR code, yung pinaka-account niyo. And then kapag nakapag-gas kayo ng 60 liters in 1 month, automatic magkakaroon kayo ng up to 3 times na airport lounge, which will last for a month lang din. Kunwari, itong month ng June, kunyari nakapag 60 liters kayo, ma-activate pa yung airport lounge ninyo every 5th of the next month. Tapos, meron lang siyang validity. Kaya kailangan nyo lang siyang gamitin. Kung hindi naman, edi mag 60 liters ulit kayo for the next month para magkaroon kayo ng privilege. So, yun yung tinatawag na Shell Elite. Tapos, maraming mga discount, maraming points, mga ganyan in chuchu. Tapos, nandito na tayo guys sa dati close to. Pakita ko sa inyo. So, before guys, after ng immigration, dito tayo papasok sa gilid ng Victoria's Secret. Tapos, iikot tayo doon. Tapos, nandito yung elevator going to the 4th floor. At saka sa mga airport lounges. Ngayon, inopen na nila to guys. So, at least, from here, dito na lang kayo. Tapos, try natin. And ganito pa. Ang allowed lang na airport lounge dun sa app na sinasabi ko sa inyo is sa PAGS at saka sa A-Lounge. So, check natin sa taas ha. Okay guys, so chinek ko ulit pala yung natin, yung parang pinaka-rules nung exclusive deal ng Shell. So bali meron tayong 3 times free airport lounge access, and then A-Lounge lang pala guys ang kasama. Yung PAGS, if ever nasa Terminal 1 kayo, pwede. Pero dito sa Terminal 3, A-Lounge lang. Okay? So, this one guys, ang maganda dito, if ever couple kayo or dalawang magkaibigan, may free companion, at least one. Ayun guys, meron ako nakikitang parang lounge doon sa pinakadulo, hindi ko lang alam, medyo malayo eh. Dito tayo sa side ng A-Lounge, okay? Let's go kung tatalaba yung QR code natin. And then hindi pala to 24 hours ha, parang hanggang 12 midnight ata. Nagkataon na 7:50 PM yung ating flight, tapos currently 6:08 na, so meron pa tayong isang oras. Check natin kung open.
Alright guys, so alam nyo ba, napaka-memorable ng pwesto na to. Unang-una to guys, ayan yung pituan na ganda. Unang-unang parang cubicle. Dito ko na-meet si Jax. Yes. Nung papunta rin ako ng Danang, oh my god. Ay hindi, sorry. Papunta tayo ng Chiang Mai. So medyo hindi pa tayo sikat nun, pero nakapag-Klook na tayo. Klook Awards Night. Tapos na-meet ko na rin si Jax doon. So shoutout kay Jax. So anyway, first time to. So healthy yan tayo ha. Guys, kung napanood nyo yung ating A Day in the Life, yung outing, summer outing, pahabol, medyo naparami yung kain natin. Hindi naman maraming pero naging cheat day ko siya. So ngayon, back to no rice diet tayo. And we have, may pork tayo dito, parang pork steak, tapos may egg, may siomai, merong broccoli, and then merong sausage sa gitna. Tapos syempre, water lang tayo. Tapos siguro, dala na lang din tayo ng water para sa airplane mamaya. And currently, nasa 6:20 PM na, and let me tell you na hindi sila nag-a-announce dito ng mga flight ninyo ha. So make sure na lang na i-monitor nyo yung time sa inyong boarding gate at saka boarding time para naman, alam nyo na, hindi kayo mag-ahol sa oras at hindi kayo malate. Okay? So, actually guys, yung going back dun sa e-gates, wala akong nakausap to confirm. Even yung ION na natapat sa akin, hindi ko natanong kung ano ba yung parang minimum requirements para makapasa doon. Siguro bahala na lang. If kayo guys, frequent travelers kayo, siguro up to 4 times a year nagbabiyahe, tapos biglang nag-fill out kayo ng arrival card at sinabing pwede kayo sa e-gates, let me know ha, para at least meron akong basis kung may minimum requirements pa or bahala na. So ganun. And then ito pa pala, one of the pre-requirements kapag nagta-travel tayo international is to have an eSIM, travel eSIM. And let me tell you, sa Agoda ko siya kinuha kasi meron tayong promo code. So kung naghahanap kayo ng mga tours, eSIM, at saka mga activities, you can book through Agoda. You can use my promo code MPTourAgoda. Tapos yung hotel naman natin, syempre pag-uusapan natin yan sa separate vlog na lang para at least hindi naman masyadong compact sa vlog na to. It's all about na IATA Terminal 3, yung mga changes, yung pinag-uusapan natin ha. Tapos nakakuha na ako, di ba, ng eSIM. Ang ginawa ko, QR code na siya. So in-scan ko siya. Kapag bumili kasi kayo ng eSIM, depends kung ilang araw, ilang gig yung kukunin nyo, kasi ako palagi unlimited. Pag may na-generate ng QR code, punta lang kayo ng cellular, tapos add eSIM. So ito na yung ating eSIM. Since nandito na siya, ibig sabihin na-install ko na siya. Huwag nyo munang i-activate ha, kasi pag in-activate nyo, nandito pa kayo sa Pilipinas, automatic mag-run na yung araw ninyo for that eSIM. So ang gagawin natin, pagdating natin ng Danang International Airport, ito-turn on ko lang to, then pupuntahan ko lang ulit yung eSIM, tapos saka ko i-turn on yung data roaming, which is yun na yung parang magti-trigger para yun yung gamitin natin cellular. Tapos make sure na lang na hindi kayo naka-data roaming sa inyong mga personal phone. Tapos for the FaceTime, iMessages, for the call, make sure na ang primary nyo pa rin yung gagamitin nyo ha. Ang eSIM na ginagamit natin is for cellular data only. Okay? Syempre, aside from doon, huwag nyo kakalimutan ang travel insurance. Guys, ang travel insurance is not actually mandatory ha. Ano lang siya, nasa sa inyo, choice nyo yun, pero I would suggest na kumuha kayo. And alam nyo ba, meron tayong travel insurance guys, sarili ko mismo, standard. Yes. And may mga ka-empinatics tayo na nag-try na sa akin guys. So if ever gusto nyo kumuha sa akin guys ng travel insurance via standard to ha, bigay nyo lang yung flight information ninyo, tapos details ninyo, then kukumputan ko kayo. Okay? So gagawa lang ako ng group chat para isama natin yung pinaka-head ko. Kasi guys, hindi lang ako life insurance or ahente ng in life. Okay? So bali kumuha na rin ako ng mga parang freelance pwedeng pagkakitaan. Kasi syempre, full-time na tayo, travel content creator, basta related sa travel. So travel insurance, hindi na ako kumukuha sa Agoda, hindi na rin ako kumukuha sa Klook. So ang ginagawa ko, standard. Yes. Okay. So parang nasa 1-2 kuha ko for 14 days. Yeah. At saka at least subok ko din yung standard actually. Kahit sa sasakyan namin standard. Okay. So, syempre, huwag natin patagalin pa. Kahit tayo guys. Syempre, egg muna tayo. With
broccoli. Fresh yung broccoli nila. Okay din yung egg. Sausage tayo. Medyo maalat yung ano nila. May konting-konting alat yung sausage nila. Kain. Oh, tikman nyo na to. Pork. Tapos may broccoli. Ito guys, parang ano, ang lakas nyo makasandyo. Pork belly. Tapos, masarap sa rice. Oo nga pala. Guys, since pupunta tayo ng Danang, Vietnam, naririnig ko tsaka nababasa ko, meron silang arrival card. More on declaration siya. Hindi yung visa, EMEA. So, syempre, sa susunod na vlog, doon ko i-confirm sa inyo kung kailangan nyo na mag-register. I heard, nung una, parang nung April or May, na implement na siya sa Ho Chi Minh. And then, ngayong June, parang meron na nga sa Danang. So, we'll check that out later. Okay? And then guys, kilala nyo naman yung ating trusted driver sa Danang. So, makikita ko ulit si Kuya Tanlok. Ina-arte-artehan ko siya eh. Kasi nagpo-post siya ng mga client niya from the Philippines na mga ka-Empinatrix natin. So, pag susunduin niya sa airport, meron siyang postcard. Like, nakalagay yung name, tapos yan. Sabi ko, ako rin. Sabi niya, hindi mo na kailangan. Ay, gusto ko ako rin. So, we'll see sa vlog bukas ha. Tapos, ganito pala guys. Sige, bigyan ko na lang kayo ng idea kung ano gagawin natin sa Danang. 2 days, mag-i-stay muna tayo sa Danang. So, it's more on day tour or kung ano lang mapuntahan natin. Tapos, lilipad tayo on the 3rd day going to Nha Trang. Sa Nha Trang, mag-i-stay tayo for 5 days. After 5 days, babalik tayo ng Danang and diretso tayo ng Bana Hills. Yung Bana Hills guys, sorry naman, baka sabihin nyo, ay Danang Vietnam na naman, Danang na naman. Guys, kung nanonood kayo ng mga vlogs natin, even yung time na first time natin sa Bana Hills, foggy. Like, kahit gabi, foggy. Tapos second time natin, maulan. Yun yung time na na-meet natin sila Ann mismo sa Bana Hills. Sabi ko talaga doon, hindi pwedeng hindi ako babalik dito at hindi pwedeng hindi ko ma-experience yung summer ng Bana Hills kasi alam ko maganda doon guys. Even yung pagdating sa Golden Bridge, yung may ganung kamay, ay ganda oh. Ganda ng lighting dito. Yung may ganon. Guys, gusto kong clear na clear siya. And ito na, 'di ba? Napansin nyo, hindi in-sponsoran tayo ng Insta360 ng X5. Hindi ko pa siya nagagamit. Bala ko gamitin dito sa Danang. So dala ko naman siya. And biglang in-sponsoran din tayo ng drone. Yung DJI Mini 5 Pro na drone. Guys, napalipad ko na siya. Nakita nyo naman kung napanood nyo yung ating A Day in the Life. Nandun. Tapos, ang alam ko kasi pag dadalhin mo siya sa ibang bansa, kailangan ng permit or at least yung pagpapaliparan mo, mag-ask ka ng permission kung pwede o hindi. Ayaw natin maging pasaway para hindi tayo magmukhang eng-eng, di ba, pagdating sa pagta-travel. So, nag-email ako sa Bana Hills kung pwede magpalipad kahit in time na wala pa masyadong tao, ganyan-ganyan. Unfortunately, hindi daw pwede guys. Pero, umokay na ako, sige, thank you. Pero, nakakita ko kasi sa mga social media, sa Facebook, sa YouTube, ang dami guys nagpapalipad ng drone kasi maaga pa. So, ayoko naman maging pasaway na dadalhin natin yung drone tapos papaliparin ko doon. Ayoko lang. Okay, basta hindi daw pwede. Ngayon ko lang i-confirm na hindi pwede magpalipad ng drone. So, feeling ko sa mga road trip na lang natin siya magagawa or Pilipinas. Ganun. Hindi lang sa Boracay kasi mahal kumuha ng permit sa Boracay. Okay? So, yun lang. Nakwento ko lang. Okay. So, nag-message na si Cebu Pacific. Ang boarding gate natin is 1:06. Boarding will begin 45 minutes before the flight. So, 6:33 na, 7:50 ang flight natin. So, alis tayo dito ng saktong 7 para may 10 minutes tayo pumunta doon or 5 minutes sa boarding gate. Tapos, pwede rin naman matulog dito. Basta maabutan nyo itong ganitong pwesto. Pwede kayong matulog ngayon. Wala naman makikialam sa inyo. Guys, update ko na rin pala kayo. Alam nyo ba,
na yung tatlong songs, yung first 3 songs na nirelease natin sa mga social media at sa mga streaming platform. Grabe guys, ang daming nakikinig. Like you can listen to them through Spotify, YouTube Music. Pwede nyo rin gamitin background sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram. Tapos nakikita ko, OMG! For 5 days, mga nasa 2,000. Kasi parang 5 days yung nag-generate na reports. Grabe guys, nalagay ko dito. So far, we have the We Were Born to Shine, yung ating talagang pinaka OST, number 1 OST ng ating channel. Tapos merong Kayo ang Dahilan, MP Natics, and then Kamusta Ka. So guys, if ever hindi nyo siya naririnig or hindi ko siya i-incorporate sa mga travel vlogs natin, lalo na sa Boracay, kasi guys, wino-workout ko pa siya sa YouTube para hindi ako makopyright. Nakaka-copyright kasi ako sa sarili kong songs, and I think kailangan ko i-merge yung parang artist profile at saka yung ating YouTube channel para hindi siya makopyright. So wino-workout ko pa yun guys. Pag naayos na, so automatic mapapakinggan nyo na ulit yung ating official soundtrack ha. And then sa July, meron na tayong bagong song guys na i-release, yung Laban Lang, Enjoy Life. So ito yung mga may pinagdadaanan, like kunyari may mga problema sa buhay, may stress sa buhay, yung kailangan lang nyo lang lumaban, laban lang kayo, enjoy nyo lang ang buhay, huwag kayong susuko. Ganun siya ha. And then bala ko siyang i-release by July. Hindi ko alam kung kailan ko mapapalabas to eh. Basta somewhere in July. July 12 ata. And then nakakatuwa guys kasi ang bilis nung YouTube natin. Like parang kaka-announce ko lang before, like 2 weeks ago na nasa 45,000 na tayo. Ngayon guys, currently ha, ano bang date ngayon? June 29. Nasa 45,620 na tayo. So any moment guys, magpa 46,000 tayo. Parang wag muna. Wag muna tayo mag 50,000. Parang syempre excited ako, pero yung tipong dumadami tayo, na-excite ako na kinakabahan kasi mas maraming nanonood sa atin, maraming magmamahal. Yun agad tayo. Hindi yung dead man na sa mga basher, dead man na sa mga may ayaw sa atin kasi pwede naman sa lumipat eh. Pero yung mas priority natin, syempre yung mga nagmamahal sa atin, di ba? Nakakatawa lang. Parang kailan lang, no? Ang bilis ng panahon. So parang 1.5, going 2 months na tayo guys na full-time travel content creator. Tapos sorry naman ha, again, if ever may mga pupuntahan tayo ulit na bansa na napuntahan na natin before, bago pa kasi ako guys mag-resign, nakabook na yan hanggang March next year, 2027. And then basta sabi ko sa inyo, promise ko, dadamihan natin yung domestic flight or road trip natin by next year. Kasi hindi na ako makasingit ng any flight pa this year kasi punong-puno na talaga ako. So yun lang. Thank you guys sa mga nakikinig at ginagawang good night music yung ating mga soundtrack. Thank you so much. And syempre sa mga nandiyan pa rin from day 1 hanggang sa maka 46 tayo, 50,000, OMG. I'm so proud sa ating lahat. Thank you. I love you all. Grabe. And sa mga kumakain sa business natin, sa Binetas, at tuluyang sumusuporta sa mga tour guide na pinopromote natin, kay Kuya Daryl, kay Kuya Tanlo, kay Kuya Jiang, ng Hanoi, kay Kuya Kien, ng Sapa. Ayan, thank you so much. At sa mga pumupunta sa Taiwan, sa Ximending, tapos pinipicturean si baby ko, si Baby Mingyu, tapos sisend sa akin, thank you so much. Kaloka. Ang dami. Ini-screenshot ko. So, ipunin ko yan hanggang December. So, sige. Kain lang ako. Tapos, meron pa tayong 17 minutes to stay here. Tapos, siguro kita-kits na tayo doon sa boarding gate. Ayun, ha? Bye! Moments later. Alright guys, so we are done sa ating airport lounge experience for the first time this 2026. Currently, nasa 7 p.m. na. And it's time to go to our boarding gate. 106. So, kumuha tayo ng tubig. So, ginagawa ko pala guys, pag may biyahe tayo, lalo na kung siguro mga 2 hours yung biyahe natin. So, bali, nagdadala ko ng neck pillow, tapos yung seat natin, binabayaran natin guys. Palaging pinipili ko yung window seat para pwede akong makasandal habang nasa biyahe. At for sure, since gabi na nga yung tulog natin, feeling ko makaka-idlip tayo. And again guys make sure na naka-monitor kayo sa mga time. Tapos if there's any changes sa
gate number. Check nyo pa rin yung mga monitor na madadaanan ninyo. Madadaanan natin si Bluesmith. Pakita ko sa inyo. Huminga ka muna, huwag laging magmadali. May mundo pang naghihintay para ika'y ngumiti. Hindi kasalanang unahin ang sarili, dahil kahit matatag ka, kailangan mo ring mapawi. Kamusta ka? Ikaw naman ang tanungin, may pangarap. Okay, so malapit na tayo sa boarding gate natin guys. So I guess that's it. And sabi ko nga, putulin na natin yung vlog kasi ayokong maging compact siya, like information overload. Okay? So if ever naman gutumin kayo, pwede kayo magdala ng pagkain ha during the flight. And maraming mga kainan dito. I mean, maraming bilihan na pasalubong. And I think ang danang naman is hindi naman sila stricto sa mga ipapasok yung mga pagkain. Huwag lang yung may sabaw. Ayan. Kaya tawag na tayo. Please board the aircraft through 106. All aboard, please. Oh, so yun na. So that's it guys, and sana nagkaroon kayo ng idea lalo sa mga first time nalilipad, at syempre yung mga process na rin natin, sana gawin nyo ha. Huwag tayo maging pasaway para maging masaya yung ating flight, yung ating bakasyon. Okay? So guys, if ever may mga kakilala kayo or kilala kayong pupunta ng Danang, or sabihin natin may international flight kasi isa lang naman yung process, basta international, feel free to share this video and like nyo na rin. And kung hindi pa kayo naka-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin, not only here sa pupuntahan natin at sa mga susunod pa, kapag domestic man or international. You can also follow me sa iba ko pang social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram. And feel free to join us as well sa ating MP Natics official broadcast channel para sa mga updated ganaps, real-time plans, para malay nyo magkasabay-sabay tayo. Okay? So guys, enjoy life. Live life to the fullest. Enjoy every moment because you will never be at this stage again. Please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Bye!